Good morning everyone. Good morning shots. Ayan, as you can see, nag-ready na po ako mga shots kasi today is the day na pupunta po ako sa Marquee Mall, yung malapit na mall dito sa amin, and mag-aasikaso ako ngayon ng aking SSS mga shots para makapag-avail po ako ng aking maternity benefits, and yan po yung ating gagawin for today. So, yung video na to, hapon na pala to mga shots kasi nga, as usual, hapon naman kami nagigising, and every morning, pagkagising namin, which is hapon na, lagi nagpapaano yan si Jowa habang nasa computer niya yan, nag-asikaso ng kanyang mga emails na kailangan replyan sa trabaho, nagpapa-music yan siya. So, medyo maingay tayo for today's video pero magbo-voice over na lang tayo kasi ayaw natin ma-copyright, mahirap na. And I'm just having my milk kasi nga alis ako, and ito lang yung aking makain kasi nga nagmamadali din ako, medyo late na kasi yesterday nagpunta din ako doon, nabutan ako ng closing nila. So ito lang yung ating morning, yung aking milk at saka yung aking favorite na breadstick. Aywan ko anong mayroon sa breadstick na yan na lagi ko siyang pinagkikrave na hindi nawala sa akin mula nung nag-start ako ng aking craving. Hinahanap po yung breadstick na to. Di ko lang alam mga siya kasi parang feeling ko lusog na lusog kasi siya. At saka masarap naman siya. So kaya ayun yung lagi kong madali kong kainin, and binabaon ko rin to sa aking bag pag nasa labas ako. Kasi ngayong mga panahon na to na which is I'm currently 15 weeks kung hindi ako nagkakamali. 15 weeks na ba? I think so kasi last time, no, this coming first week of October, meron akong panibagong appointment na naman sa aking OB-GYN. So kami dito ngayon, mag-ultrasound, i-check si baby sa loob kung kumusta yung kanyang kalagayan. And iyan na nga, medyo malaki na yung aking tiyan. Medyo nahihirapan na talaga ako. Dito ko na masasabi na buntis na talaga ako mga sis kasi ang laki na ng aking tiyan. Dati-rati sabi ko parang hindi ako buntis kasi wala namang masyadong tiyan. Ngayon na malaki na yung tiyan ko, nahihirapan ako ng paggalaw-galaw minsan, sa pagtulog medyo hirap na. And ayun na nga mga sis, kain lang ako dyan mga sis para magkaroon mo tayo ng lakas bago tayo lumabas sa ating bahay. And ayan na nga, naramdaman ko yung aking dito, arm na nagsishake siya. Ganyan, di ko rin alam, napapansin ko yan siya lately. Tapos yung aking mga tuhod, medyo weak siya. Parang wala siyang laging lakas. Ewan ko ba. Ngayong aking pregnancy, ngayon na medyo tumatanda ako, medyo mahirap pala magbuntis ng matanda ka na mga shots, no? Kasi akala ko dati kung saan ka na sa tamang edad, akala ko doon mas madali yung pagbubuntis, pero hindi pala. Mali pala yung inaakala ko kasi the more ka pala na matanda na tapos nagbuntis ka, yung kalaban mo dito, yung katawan mo pala. Hindi yung isip mo mature ka na sa mga gagawin, pero yung sa katawan mo, hindi mo na talaga siya maiwasan kasi medyo, yun yung aking nararamdaman ngayon mga shots, yung katawan ko, yung kalaban ko, yung katawan ko kasi lagi akong pagod, tamad akong kumilos, ayaw ko ba, talagang gusto ko lang lagi matulog, mahiga, kumain, and ayaw ko magkikilos-kilos, na sarili ko nga, parang ayaw kong mag-make up o magpaganda sa sarili ko. Parang gusto ko lang mahiga, lagi lang ganun. And ito na nga mga shots, nagre-ready na ako. And maglagay lang tayo ng kunting ating pa-sunscreen dyan kasi mainit sa labas. And alam nyo ba, may nangyari dito habang meron akong ginagawa sa aking mukha. And napansin ko rin, lately, na lumalabas na yung aking mga pimples. Yan yung aking kinakatakutan na baka yung pimples lalabas, which is unexpected naman, expected naman yun na darating kasi nga dahil sa hormonal balance na sinasabi natin ng mga buntis na nag-change talaga siya. And ayan na, meron pa konting-konting mga pimples na akong tumutubo sa aking mukha, and pag nakikita ko yung sarili parang nai-stress din ako, pero hinahayaan ko na lang kasi alam ko naman na kasama to sa aking pregnant journey, yung ating changes ng ating mga katawan, ng aking kilikili din mga shots. Medyo nagingitim na siya.
Hindi na siya tulad dati. Medyo may kulimlim nang nangyayari sa ating kilikili dito mga shots. And ayan na nga. Pina-finalize ko lang yung mga mga dadalhin ko mga papel na kailangan ko sa pag-apply for maternity benefits. And may mga copies na rin ako ng aking mga IDs kasi last time nahirapan ako doon kasi nga yung guard, iba-iba yung mga sinasabi nila, pwedeng isa, pwedeng dalawa, ay dalawang ID, tapos pag nasa loob ko na, tatlo yung ID yung hinahanap. So, kailangan ko pang bumalik. So, ngayon kinomplito ko na lahat na ng ID, dinala ko na dito and pinaserox ko na. So, ayan, chinecheck ko lang na maging okay lahat ng aking dadalhin para hindi na ako pabalik-balik sa bahay and wala nang hassle. Sayang din yung pamasahe na mangyayari. And alam mo dito mga shots, nahihirapan ako. Parang nagsushake yung aking buong katawan dito. Kaya medyo hinihingal ako na kinakabahan ako ng very very slight. Kasi parang may something na hindi ko ma-explain yung aking nararamdaman. Na parang gusto ko nang umiyak pero pinipigilan ko lang yung aking pagluluha dito. Kasi parang kinakabahan ako na ano bang mali. Tapos init na init ako dito. Init na init ako, ganyan yung suot ko, pero init na init ako sa aking kalagayan na gusto kong malamig na. And ito na nga mga shots, pina-finalize ko lang ang pinapakiramdaman ko yung aking nararamdaman dito kung ano bang mangyayari kasi nga hindi talaga yung aking tuhod nagsishake. Dito din sa aking mataas sa aking puwerta na tiyan, parang nararamdaman ako mga kumikirot-kirot na hindi ko ma-explain. Kaya ganyan yung tsura ko. Parang gusto ko nang umiyak. Pero dumating si Jowa. Sabi ko, pinigilan ko yung iyak. Dinaan ko na lang sa aking pag-inom. And alam nyo bang nangyari dito mga shots? Kasi nag-refill siya ng tubig. And one fell off. Ayan. Nabasag yung isang tubig namin. Yung isang lagay ng tubig namin. Kung yung tubig pa talaga namin nilagay, yung babasagin talaga na nadulas sa kanyang kamay. Buti na lang kamo, walang may nasugatan kasi buti talaga yun siya mga shots, nalaglag talaga sa kanyang kamay kasi nga madulas yung yung tubig na lagayan namin. Syempre babasagin yun pag natubigan, nabasa, madulas talaga siya. And ayun na nga nangyari, nadulas yung namin, water bottle namin, and nagkalat yung mga dyan, babasaging ba tawag nun, babasaging mga ay nako, na naman tong akin naiisip, loading na naman ng akin. Basta maraming basag dyan mga shots. And puti nilang kamo kasi magkatabi kami ng paa. Hindi tumasik sa amin yung mga bubog ng bote. Yung bubog pala yung ibig ko sabihin, yung bubog na daming bubog na nagkalat. So anyway, siya yung nakabasag, siya hindi magligpit. So ayun, patuloy lang ako sa aking pag-iinom dyan mga shots. Dahil nga, kinabahan ako kasi wala siyang tsinelas. And wala rin akong tsinelas. And parehas kaming magkalapit yung paa namin. Tapos sabay bagsak yung tubig na yun, yung lagay ng tubig. And nakakatakot. Akala ko may manot sa amin. May masugatan man lang. Buti na lang wala ang nasugatan sa aming dalawa. And ayun, kinakabahan ako. Hinayaan ko na siya magligpit dyan sa kanyang kalat. Dahil siya yung may kasalanan. Pero kinakabahan talaga ako nito mga shots kasi yung paa niya, yun yung concern ko kasi nga meron ng defect sa paa niya tapos biglang masugatan. Parang kinakabahan pa ako lalo. Anyway, hanggang dito na lang yung ating voice over. We will proceed to our next video. Ayan, nandito na ako mga shots sa tawag nito Marky Mall. Dito ko asikasuhin yung aking SSS para makapag-apply tayo for maternity benefits. Pasok na tayo. Sana walang masyadong tao. And sana bukas pa. So, yun na nga mga shots, nakalabas na ako sa mall after 1 hour ng aking processing ng SSS and naging okay naman siya lahat. And anyway, thank you so much mga shots sa mga suporta nyo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Thank you everyone. Thank you shots. Bye!